Good morning guys. Yan, so papasok pa lang tayo ngayon. Yan, so yan, gusto ko pakita sa inyo yung resulta ng snow ng hindi naman siya magdamag hanggang alauna ng madaling araw. So na-extend yung ng snow. So yan, so yan ang aming kalsada ngayon. And ihatid ko ngayon si Zion sa daycare niya. So, no. I want mommy sundo me. Okay, sunduin ka ni mami. So yan guys, no, yun ang ating daan ngayon. Kaya sobrang ingat lang din talaga sa pagdadrive. Yung sa totoo lang guys, ayoko talaga ng winter kasi nga pagka ganito yung daan, nakakatakot talaga, kaya focus lang talaga. Ito ang aming buhay dito sa Calgary. Kamusta na kaya sa ibang probinsya? Ganito na rin ba? Wala tayong balita guys, no? Kasi syempre nababalitaan lang natin or na-update natin is dito sa Calgary talaga. So, ayan. So normally ito yung binabiyahe namin ni Zion pag Wednesday to Friday. Pagkasama ko siya. So, nakakatakot pag ganitong panahon. Doble ingat talaga. Ako kasi guys, pagka ganitong panahon or ganito yung weather, alalay talaga ako. Malayo pa lang, nagpepreno na agad ako. Dito kasi kailangan ang pagpapreno mo yung smooth lang talaga. Hindi pwedeng bibiglain. Kasi pag binigla mo, dun dudulas yung sasakyan mo. Kaya dapat unti-unti lang yung pagpapreno mo. Based yun sa akin guys, no, hindi ko alam sa iba kung ano yung diskarte na ginagawa nila. Basta ako malayo pa lang, kaalalay na ako. Although -6 naman kami ngayon, pero pag mga ganito kasi, mga single digit lang, masaya pa kami ngayon. Pero pag pumalo ng mga -10 pataas na, ayan, medyo masakit na talaga. Bibilis, oh. Yan. Kahit mas snow, mabilis. Oo, alalay lang talaga. Di bali nang malate ako, okay lang. Basta safe ako. Especially kami ni Zion. Especially si Zion. Kasi ito yung kinakatakot ko talaga kapag sobrang heavy na yung snow. Tapos magta-travel kami morning. Kinakabahan talaga ako pagkasama ko siya. Okay lang sana kung ako lang, di ba? Mahirap kasi pag may kasama tayong bata. Yan at mare, alalay talaga ako. Bali nag-start ang snow guys yung pagkasundo ko kay Emma for 4:30. Yan. Pero yung 4:30 na yun, light pa lang siya. Tapos lumakas na siya ng lumakas hanggang alauna ng madaling araw. Hindi ko na alam yung sumunod na oras, no, kasi tulog na rin ako noon. Hindi ko na rin na-check yung weather dito. Pero bukas, pero ngayong maghapon wala na hanggang Thursday, then Friday snow ulit. Guys, no, medyo foggy, oh. Kaya ano lang talaga, alalay lang talaga ako. So ko lang pakita sa inyo guys yung way, kung kamusta na ba, makapal ba sobra ang snow. Makapal pa rin guys. Pero yung kapal na yan yung talagang nakaraan Tuesday eh. Yan yung magdamag talaga, yun ang magdamag. Tapos dito pag snow guys, yung
mga linya ng lane, hindi mo na makikita. Parang susundan mo na lang yung ano na yan, yung parang nadadaanan na ng mga gulong. Yan na yung sisilipin mo ngayon, hindi na yung lane. Kasi matatabunan na yan eh. Yan, dito tayo sa yung mga nadaanan na. Pero tatamang lane to, tamang lane pa ito. Pero minsan kasi natatabunan na yan, hindi na nasusunod. Kailangan kasi guys, pag ganitong panahon, dapat mas maaga ka. Kasi nga, syempre tatansyahin mo, mabagal ang takbo mo, papunta ng trabaho. So, mag-a-adjust ka kapag ganitong panahon. Especially sa akin, talagang pag ganito nag-aalalay talaga ako ng takbo. Hindi ako magmamadali. Pag ganyan guys, malayo pa lang, alalay na ako sa preno. Pagdating doon sa unahan ko, nakakapreno ako ng maayos. Hindi ako magpipreno ng mabilis kasi sasadsad talaga ako. Ayan o, tulad niya, tumudulas pag liliko ka. Kasi sa area na to, ito yung parang siguro hindi siya talaga nalilinis ng mga truck. Kasi may naglilinis talaga dito guys, especially pag yung main road, yun nililinis talaga yun. Parang kanina medyo okay pa. Pero pagdating sa mga ganito, yung parang mga, kumbaga sa ating mga iskinita, ano yan, wala ata masyado naglilinis. At ako guys, isa yun. Kasi kahapon pag uwi namin, galing pagsundo ko kay Emma, nakatulog na siya sa bahay. Nakatulog na siya dito sa kotse. So nagising siya mga around 9 na ng gabi. So from 4:30 to 9 nakatulog siya. Pagising niya nan, ayun na, hyper na. I think nakatulog to si Zion parang 12:30 na rin kagabi. Kasi nga wala, masyadong malakas yung energy niya. Hindi siya makatulog. Talagang pinipilit na namin siya matulog. Wala, paikot-ikot sa kama. Buti nga ngayon, okay. Nung ginising namin, hindi naman nagmaktol. Sa every morning kasi guys, or basta pagka may pasok siya, gigisingin namin siya. Never na never na reklamo or umiyak. Parang kumbaga alam niya yung sitwasyon, alam niya na pupunta siya ng daycare pagka ganitong araw, Wednesday to Friday. So never siya talaga umiyak. Kahit pag iiwan ko na siya sa daycare, hindi siya umiiyak. Diba merong mga ibang bata na pag iniwan mo, magwawakal. Nung baby pa siya, nung diniday home namin siya doon sa unang pinag-anuhan namin sa kanya, time na nagsisimula pa lang kami dito, yun, umiiyak talaga siya pagka iiwan mo siya. Syempre, ano pa siya, parang 1 year old pa lang siya nung that time eh. So, wakal talaga. Tapos pag susunduin mo, yung alam mo yung tatawa siya na iiyak na parang, oh, kunin mo na ako daddy, parang ganun siya. Pero ngayon, napakabait. So, mabait na bata. Saka napakalambing. Lagi siya nagsasabi sa amin, I love you, I miss you. Yan. Especially pag susunduin ko siya sa hapon dito sa daycare. Pagkasundo ko yan, pag nakita niya na ako yan, sasabihin niya sa akin, I miss you daddy. So, nakakatuwa pag gano'n. Parang yung pagod mo nawawala pagka narinig mo sa bata yung mga gano'n. Kaya ano kami kay Zion, proud kami kay Zion kasi yun nga, naiiwan namin siya pag mga ganitong may pasok kami na Emma. Kasi ito yung mahirap di ba, yung pag-iiwan mo yung mga bata sa daycare. So halos maghapon talaga si Zion doon, especially si Zion guys, kasi tinan nyo, ihatid ko siya ng 6:30 ganyan. So minsan dating kami 6:35, sabi mo ng 6:35 iwan ko na siya doon, tapos pipick upin ko siya mga 5:45 na. So almost 12 hours talaga siya doon sa daycare. So nakakaawa din, kaya pagka pagsundo ko dyan, di pa ako nakakarating sa office na Emma, tulog na siya. So sobrang pagod niya. Siyempre maghapon ka naglalaro, marami siyang kalaro mga bata. So talagang pagod talaga siya pagka may daycare. Buti na nga lang talaga guys,
Wednesday to Friday lang siya may daycare. So yun guys, no, ayan yung way ko papunta sa daycare ni Zion. Then pagka-drop ko sa kanya, siguro 10 minutes na lang ako sa work. Actually malapit lang yun yung work ko dun sa ni Zion. Nata-traffic lang ako dun sa stoplight kasi ano yun eh, marami pumapasok sa Barlow, so nata-traffic kami. Pero sobrang lapit lang kasi parang kumbaga magkabilang street lang siya, Ogden then yung Barlow, so magkalapit lang talaga yun. So parang iikot lang kasi ako dun eh, kaya parang lumayo siya, pero napakalapit lang. So guys, natin ko na si Zion. So yan, going naman ako ngayon sa aking trabaho. Yan. So ito ay Ogden to, tapos Glenmore tong nasa harapan ko, yung right at saka papuntang right tsaka left. Yan. So sana makarating ako agad ng nang walang traffic para sakto ako dun sa oras ko. Kailangan makain ako guys 5 minutes before no aming oras, no. Yan. Pero pag ganitong weather naman, ano naman yan, okay lang naman yan kasi syempre naiintindihan nila yan. Yan. So ito yung mga dinadaanan ko guys, maraming stoplight talaga. Diyan ako diyan ako tumatagal sa mga stoplight pag papunta na ako dun sa work ko galing dito sa sa daycare ni Zion. Buti na lang talaga guys, hindi siya ganun kalamig. Pero guys, kung halimbawa hindi kami nakabili ng bahay, sobrang lapit ko lang. Parang iikot lang ako, yuyu lang ako ng ganun sa daan. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na dito ako nata-traffic sa area na to. So, kakaliwa kasi ako ng Barlow. So syempre maraming sasakyan dito, yung mga padiretso going sa Deep South, at ito naman ay kailangan kong kumaliwa. So kasi nga lileft ako sa Barlow kasi next stoplight Barlow na agad eh. Yan. So ito yung ito yung nagpapa-traffic talaga sa akin, itong area lang na to. Wala kasi ibang way guys eh, hindi ako pwedeng umikot dun sa kabila kasi mas mapapalayo ako. So pinagbigyan tayo. Yan. So yun nga, gaya sinabi ko, dito ako nata-traffic. Nakikita niyo yung mga ilaw na yan ng sasakyan. Yan. Diyan tumatagal ang travel ko. Yan. Alam nyo guys, dito sa Calgary, based sa experience ko, yung mga ganun, yung parang sisingit ka, mas inaano ka talaga nila, pinagbibigyan ka talaga nila based dun sa experience ko guys, no. Pero syempre meron pa rin namang yung yung ayaw nila, pero karamihan talaga kung sa nag-signal light ka, left ka, kakanan ka, sisingit ka, pagbibigyan ka nila. So yun yung obserbahan ko dito. Hindi katulad diba sa atin sa Pilipinas, gigit-gitin ka, diba? Parang hindi, parang doon ka sa sa likod, parang ganun, diba? Dito hindi, nagbibigay sila talaga ng way para sa iyo. Yun yung experience ko guys, no? Depende sa sa iba, kasi meron din naman talagang alam niyo na mga loko-loko din, hindi naman lahat perfect, diba? So yeah, okay naman sa experience ko. Wala pa naman akong yung nakagit-gitan talaga na ayaw akong padaanin. Ayan. Depende siguro kung alanganin, siguro hindi ka pagbibigyan, pero pagka nag-signal ka talaga, magigiveaway talaga sila sa'yo. Ayan. So yan, ito yung stoplight na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Siguro malilate ako mga 3 minutes, okay lang naman. Importante sa akin, nakarating tayo safe sa ganitong panahon. Kasi normally dumarating ako sa work ko mga 6 6:50 ganyan. So
4 minutes ako maghihintay sa parking, then mag-i-in ako 6:55. So ganun kasi yung sa amin, kasi 5 minutes before 7 dapat maka-in ka. Bali itong dalawang lane na to guys, pakaliwa to. Yan. Feeling ko hindi ako aabot pa rito eh. Isang stoplight pa ako na to, tingin ko. Pero sana makaabot para hindi tayo masyadong late. Kasi late na talaga, late na rin, oh. Based dito sa Waze ko, nakikita ko yung oras ng dating ko. Late ako. Nagtanggal pa kasi ako ng yelo kanina. So doon ako medyo natagalan. Although na kaya naman ng blower ko, yung malaki kong blower, kaya naman siya. Pero pagdating sa taas kasi, syempre ang hirap itaas ng blower, minamanual ko na lang siya. Meron akong mahaba dyan, kaya mabilis lang igaganon ko lang siya sa taas. So tanggal na agad. Kaysa i-blower ko siya, mas matagal. Binoblower ko yung mga gilid, salamin, sa likod, yun kayang-kaya kahit makapal. Pero sa taas, yung ano na lang talaga, yung manual na. Mas mabilis wag manual eh. Ito guys, kakana na ako dito. Yan. So yan yung work ko. Ito. So pag Wednesday guys ay kompleto kami. Kaya puno ang parking namin dito hanggang dito sa kaliwa. So dito tayo mag-park. Okay. For sure maraming late kasi nakikita, hindi ko nakikita yung mga sasakyan ni Kuya Arnold. Yan, okay. So baba tayo. Workplace guys. Ito na pala kay Kuya Arnold. Ito na pala. Yan. Pero may mga late pa. Kompleto to eh. Halos aabot kami hanggang dito sa kaliwang parking eh. So ito yung, ayun na nga si Kuya Arnold. Nakita ko na. Yan guys, oh yan. Punong-puno yan. Pagka Wednesday. Workplace. Haba yan guys, laki yan. Hanggang dito yan, oh. Tapos tingnan niyo yung snow. Makintab, no? Pero kung hindi nag-snow kagabi, madulas to. So yun guys, pasok muna tayo. And tuloy natin mamaya after na ng work ko. Alright? So uwi na. Nagpa-vlog ako, Akim ha. Oh. We're going home, finally. Yun nga guys, no, ito pala si Akim, night shift to dati. So kumusta transition mo? Mahirap, pero wala tayong choice. Yeah, syempre. Yeah. Wala ganun talaga. Pero okay na rin, at least magkakasama kami. Naka-secured pa rin ang trabaho, yun naman. Oo, yun importante. Hindi naman kailangan malungkot, maging malungkot. At least may trabaho. Yeah. Ayan. So pumasok kami ng madilim. Uwi pa rin kami ng madilim. Sige kuya, ingat. Yeah, ingat. See you on Wednesday. Yes. Ayan, so sundo naman tayo ngayon kay Zion. At after ng Zion, sundo naman tayo kay Emma. Ayan, so nauna na kami ni Akim kasi sila nandun pa sa taas. Pero 5:30 na rin talaga guys. Kasi dito mas 5:30 uwi na talaga. So Fred, say hi ka naman sa vlog ko. Hello. Oh, ayan. Yan yung mga night shift, yung mga yan. Kamusta transition? Oh, okay naman. Ayos naman. Oh, ingat. Yan, sila yung mga actually kasama ko si Feds dati sa night shift. Yan. So, pero si Akim ay napag-alis ko, siya naman yung nakapasok. Yan. Pero sa Akim ay magto 2 years na rin siya. I think based na narinig ko this coming May next year. Ayan. Whew! Sa lamig. Ayan. So sundo muna tayo kay Zion guys.
So guys, dito na pala ako sa office ni Emma. Tsaka nasundo ko na rin si Zion pala. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kay Zion kasi medyo nagmamadali tayo kasi itong asawa ko ay miss na ako. So kailangan ko na siyang sunduin. So ka ma. Ayan, kamusta ang biyahe? Ayan, so yun, nakita naman nila yung travel namin ni Zion kanina hanggang dun sa office, office ko tuloy, sa trabaho ko. And yeah, okay naman, kaya naman. Sa akin, okay lang din. Kaya lang, na-delay talaga minsan yung mga bus. So, kahit nakalagay doon yung schedule, yan, hindi siya maaasahan, lalo na ngayong winter. So, dapat, syempre, para hindi tayo maiwan ng mga susunod na bus, yung earlier na time yung pwede natin kunin. Kasi mahirap din na mag-antay ng matagal, di ba? Kasi yung yung sa pangatlong kong bus talaga yung critical. Kasi ang spacing doon 30 minutes. Pero yung sa una at pangalawa okay lang, parang may every 10 and 20. Yan. So mahirap naman mag-antay ng 30 minutes pag na-miss ko. So buti na lang kanina naabutan ko pa. Yan, saktong-sakto lang. Kaya hindi rin tayo masyado na late. Alright. So yun lang guys ang vlog natin ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano kami mag-travel ni Zion. Lalo na ngayon. Sa ganitong weather kasi ito, naman yung vlog namin, Buhay Canada. So, at least nakikita nyo yung buhay namin ngayon, lalo na bumubuhos yung snow. Hindi talaga madali. Kailangan ingat-ingat. Yan compared sa mga biyahe at travel natin nung summer. Yan. Pero fall pa nga lang ngayon Kaya lang ganito na. Yan. So anyway, uwi na muna kami guys. Tapos si Alwin, I think mamaya aalis pa to. May practice kasi dahil kami. May practice sa band. Invite mo pala sila. Oo nga pala, sa December 13 guys, sa Adobo Experience. Ayun, so tutugtog kami, banda namin. Actually 3 banda kami dyan. So mga kaibigan lang naman lahat din. Ayan, so yun, baka free kayo. Free kayo. So, sa Adobo Experience, anong oras yun? Start yan siguro 7. 7, 8, 9. Bahala kayong tumansya kasi pang ilang set kayo? Pangalawa kami. Pangalawang set sila guys. Tansyahin nyo na lang. Kung gusto nyo maabutan si Alwin, so tutugtog siya ng drums. Hindi yan kakanta, hindi yan magigitara. Drums yung naka-assign sa kanya sa banda. And ngayon nga, may practice sila pagka hatid sa akin ni Alwin sa bahay. Malapit-lapit na rin kasi guys. So yun, anyway, ayan. So tapusin na natin yung vlog. Yes, and I hope guys na nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa pagsama na naman sa aming channel. Yes. Yeah, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. So stay safe, stay warm. God bless to everyone. Peace.